saan pwedeng magreklamo? May namimili ata ng pagbibigyan ng SAP. Kapag mayroong mga complaint, ay maaari na nilang idulog to sa aming open to 24/7. Magandang hapon mga kababayan. Welcome po sa ating press briefing kasama si DSWD Secretary Rolando Bautista. Sec. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang DSWD bilang lead implementer ng Social Amelioration Program ay sunod sa Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One ay humaharap sa inyo upang ipabahagi ang mga updates tungkol sa pagbibigay ng emergency subsidy para sa 18 milyong low-income families sa ilalim ng Bayanihan Fund, tulong laban sa COVID-19. Ang kagyat na magbigay ng agarang tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng crisis na dulot ng COVID-19. Sa gitna ng matinding banta sa kalusugan, ang DSWD ay handa na magbigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo. Serbisyong walang puwang sa katiwalian at patas na pagtrato sa komunidad. Nais naming ipabatid na April 2, 2020, natanggap ng DSWD ang pondo na 100 bilyong piso mula sa Department of Budget and Management. Sa loob ng 24 oras, nakapag-download po ang DSWD ng 80 bilyong pondo sa lahat ng kanilang field offices. Kasama na dito ang BARM para sa emergency assistance ng mga non-4Ps low-income families. As of April 13, 12 noon ngayon, may 77,244 low-income non-4Ps families mula sa iba't ibang rehiyon ang nakatanggap ng ayuda na nagkakahalaga ng mahigit 424 million pesos. Nag-umpisa din ang DSWD sa pamamahagi ng emergency subsidy sa 40,418 trans-group drivers na nakatalaga o nagtatrabaho dito sa National Capital Region na nagkakahalaga ng humigit 323 million. Inaasahan natin na tataas pa ang bilang ng mga benepisyo na nakatanggap ng Sub-Emergency Cash Subsidy dahil tuloy-tuloy ang ating isinasagawang payout nationwide. Sec, we'll proceed to the question and answer portion. Sir, unang tanong, ang Social Amelioration Program po ba para kanino ito? Ang Social Amelioration Program ay para to sa mga low-income families. No? Ulitin ko ito ay para sa pamilya at hindi sa individual. So, ang basihan ng 5,000 to 8,000 ay related to sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Susunod na tanong, sino po ang makakatanggap ng Social Amelioration Program? Ano ang kwalifikasyon? Ang mga target na benepisyaryo ng Emergency Cash Subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program ng government ay, sabi ko kanina, pamilya na kabilang sa mga mahirap. Ito yung mga low-income families, kasama na dito yung mga vulnerable sector, ito yung senior citizen, solo parents, at yung mga PWDs. No? Isa pang tanong, sir, paano kung nasa dalawang kategorya yung beneficiaryo, nasa 4Ps din? Iniiwasan natin dito yung duplikasyon, kaya yung listahan na maaaring ibigay ng LGU ay kino-cross-check namin yan sa listahan ng 4Ps para hindi po magkaroon ng duplikasyon. Isa pang tanong, sir, paano raw po kung nasa dalawang listahan? For example, nakalista sa dalawang barangay,
yung beneficiaryo? Ayon po sa ating guidelines ay isang beses lamang po sila makakatanggap ng ayuda. Kaya kung sa isang barangay ay nakatanggap na sila ng social amelioration program at na cross-check, na validate na meron na naman silang ibang pangalan sa isang barangay, definitely yung isang ayuda lang ang kanilang matatanggap. Ganito ka-importante yung social amelioration card form ay nakalista dito yung profile ng beneficiary at ang mahalaga dito ay nakasaad doon kung ano yung mga iba pang mga ayuda na natatanggap nila. So pag nakita doon na nakatanggap siya kunyari sa DA, sa DOLE, DTI, ibabawas na yon kung ano man yung kakulangan para sa allocated sa isang rehiyon. Sir, papaano raw po kung walang dokumentasyong maipakita? Ang pinaka basic requirement namin dito ay yung certification lang ng ating mga municipal, city, social welfare development officers. Sapat na yon dahil sila naman ang nakakilala ng kanilang mga nasasakupan o kanilang mga constituents ay pag sinertipika na yon ay maaari na silang maging kasama sa listahan ng mga target beneficiary. Ito po ay cash. Hindi po ito halo ng food and non-food items plus cash. Paano kung nawala ang ATM card o nakasangla? Ang dapat lang po nilang gawin ay impormahan ang ating mga DSWD. No? Unang-una siguro, impormahan nila yung kanilang municipal, city, social welfare development office na nawala ang kanilang ATM at nagko-coordinate naman po ang local social welfare development officers sa ating regional DSWD field offices. Pagka na-validate naman po na talagang nawala at sila yung tao yon nakalagay sa cash card, pinapalitan naman po yon, tinutulungan po ng DSWD regional field office na mapalitan yon. Pero magkakaroon lang po ng sinasabi nating delay. Sir, isa pang question po. Paano po kung walang formal o permanent address yung beneficiary? I-cite natin yung example na yung mga street dwellers. Pagka ganito mga sitwasyon, ang una po dapat makaalam niyan ay yung mga sinasabi nating mga LGU dahil sila yung nakakaalam ng kanilang mga nasasakupan. At pag sinertify naman po to ng LGU, ay sigurado naman na since talagang walang-wala sila, poorest of the poor, baka sila ang i-prioridad ng kanilang LGU. Sir, papaano naman daw po sir kung malayo yung lokasyon ng mga tao? Binibigyan namin ng leeway ang mga LGU. Katulad sa mga ibang region, ang ginawa nila ay inuna muna nila yung mga nasa kabundukan, yung mga island barangays, at saka sa mga IP area. Meron din sila mga ina-assess na mga sitwasyon, pwedeng security situation, maaring accessibility sa mga gamit na transportasyon, lalo na kung kailangan tumawid sa island municipalities. Kakaroon ng delay, tulong ng hopefully by air, ay maipaabot natin yung ayuda ng mga target beneficiary. Sir, bakit daw po sa bakit LGU ang nagbibigay ng social amelioration program? At ano raw po yung reaksyon ninyo na hindi raw po lahat na bibigyan, may limited number lang? Sad po sa local government code na ang LGU po ang nagpro-provide ng basic social welfare services sa kanilang constituents. Sila ang nakakaalam at na-identify nila kung sino ba ang low income sector, kung sino yung nasa formal sector. At dahil naman itong 18 million na low-income families ay mabibigyan nila ng prioridad based sa profile ng mga kanilang mga nasasakupan. As emphasized by RA
11469, the Emergency Subsidy Program or SAP, again, emphasize natin, shall be given to low-income families assessed to be most affected given by their existing life situation or circumstances. So ayun po talaga yung malaking role ng ating LGU at sa pag-identify kung sino po ang mabibigyan ng prioridad. Ngayon, yung balik tayo sa tanong, pinipili ng LGU kung sino bibigyan. Paano raw po yung mga nananamantala? May umiikot daw from DSWD para sa SAP. Pinatawag raw sila ng purok leader. Ang kaso may ibang residente sa QC na pasok sa SAP kahit government employee na. Saan pwedeng magreklamo? May namimili ata ng pagbibigyan ng SAP. Kapag mayroong mga complaint, ang ating mga kababayan na sa tingin nila, nakita sila ng anomalya o irregularidad sa pagbibigay ng SAP, ay maaari na nilang idulog to sa aming grievance redress system. No? Nakaset up ito sa DSWD, meron kaming operation center doon, open to 24/7. Basta masubstantiate ang ebidensya, ay isususpend niya kagad kung sino yung opisyal ng LGU na yun. Dapat nga masampulan natin yung mga LGU dahil para hindi gayahin, dapat iwasan natin na hayaan yung mga ganitong anomalya o irregularidad. Palaging panawagan ko, no, sa ating mga kababayan, mag-ingay kayo, sumigaw kayo kapag meron kayong mga nakita na very obvious, sumusuway o nagbaboyulate sa provision ng ating batas tungkol sa Social Amelioration Program. Okay, sir, yun lang po ang mga katanungan. Meron po ba kayong closing message bago po tayo magtapos? Maraming salamat sa ating mga taga-panood at taga-pakinig tungkol sa mga nagawa, kasalukuyang ginagawa at gagawin pa sa mga sumusunod na araw ng DSWD at sa isang malayang paglalahad ng kalinawan sa mga katanungang nakabimbin sa isipan ng mga mamayan bilang tugon sa kautusan ng ating Pangulo sa pamumuno ng inyong abang lingkod at sa ngalan ng kagawaran, nais kong pasalamatan ang mga sumusunod, ang ating mga health workers na hindi inalintana na lumapit, ang hukbong katihan, ang hukbong sandatahan ng Pilipinas at ang hukbo ng kapulisan na patuloy na umaalalay upang mapanatiling mapayapa ang ating bansa at maisakatuparan ang malawakang pagpatupad ng enhanced community quarantine. Ang mga pribadong sektor tulad ng mga bangko, gasolinahan, mga pamilihang bayan, mga establishmento na nagtitinda ng mga gamot at iba pa na pinahintulutan ng ating pamahalaan na patuloy na magbukas upang mapagsilbihan ang bawat isa sa atin. Ang iba't ibang pamahang lokal na katuwang ng Department of Social Welfare and Development, ang ating pong mga LGU ay talagang 24/7. Babansagan din po natin sila mga frontliners dahil sila po ang nakikihalubilo, sila po ang nagpapaliwanag, at sila rin po ang nagbibigay ng ayuda kasama ng AFP, PNP, DSWD at DILG. Ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, mga negosyante sa pribadong sektor at mga karaniwang individual na tumutulong sa kagawaran na marami pong mga private individuals at private companies, marami pong salamat. Nagpapasalamat din ako sa ating mahal na Pangulo na laging kapakanan ng bayan natin ang binibigyan ng prioridad at patuloy na nag-iisip kung ano pang mga tulong ang maaaring may pagkaloob sa mga kababayan nating Pilipino. Tanging ang ating Panginoon lamang ang magsasabi kung kailan matatapos ang krisis na ito. Sa ating dakilang tagapagligtas, ang lahat ng pagsubok na ito ay ating malalampasan kung patuloy tayong mananalig sa kanyang kapangyarihan. Maraming salamat sa inyo muli at isang magandang hapon.